mga bagay na dapat i-consider kapag maghahanap kayo ng isang area o isang warehouse kung saan kayo mag-ooperate ng business. Hi guys! Welcome back to my channel. This is your Lady Boss Builder, Jessica, returning for another video. So, kung nanonood kayo ng channel ko, nabanggit ko sa previous na video na nabaha yung warehouse kung saan ako nag-ooperate ng business ko. So, dahil umuulan naman, hindi tayo makatawid sa bahay, hindi tayo makalabas, naisip ko i-take advantage tong time na to para mag-share sa inyo ng aking experience and magbigay na rin ng mga lessons na natutunan ko na mga bagay na dapat i-consider kapag maghahanap kayo ng isang area o isang warehouse kung saan kayo mag-ooperate ng business. So, first na dapat i-consider kapag uupa ka ng isang warehouse o hanap ka ng isang area kung saan ka mag-ooperate ng iyong business is location. Okay, location. Siyempre, dapat gusto mo. Second, kung saan yung sa tingin mo is mas accessible ka. Accessible sa mga suppliers mo and sa mga buyers mo. Ngayon, dahil sa nabanggit ko nga sa Paranaque ako dati, mahal yung mga warehouse doon, kaya lumipat ako ng Bulacan. Pero, siyempre, nung lumipat ako ngayon sa Bulacan, mas mura nga yung mga warehouse dito. Pero, medyo napalayo lang ako ng konti lang naman sa supplier ko ng wood. Kaya kailangan ko maghanap ulit ng bagong supplier ng mga kahoy. Pero, yung mga ibang supplies ko naman, like yung mga tela, okay lang. Nakahanap ako ng mga mas malapit pa actually. Number 1, na tatanungin natin about dun sa location kung binabaha. Hindi dapat tayo, isang natutunan ko na napaka-importante, hindi dapat tayo aasa sa sinasabi ng owner ng warehouse. Kasi pwede nilang, unless honest yung yung owner, 'di ba? Pwede nilang sabihin na hindi binabaha para lang magkaroon sila ng tenant, 'di ba? Ito disclaimer lang ha, sa experience ko to. So yun, number 1, kailangan mag-conduct ka, ikaw mismo na magre-rent or kukuha ng warehouse, mag-conduct ka ng yung own investigation mo about doon sa location kung binabaha ba yung mismong area or hindi. By means of pagtatanong siguro sa mga neighborhood, ganyan. Tapos pagiging observant. Titignan mo kung malapit ba sa river. Titignan mo kung may mga water lily. Usually kasi, di ba, pag nasa isang lugar ka kung saan matubig, laging may water lily, yun ang napansin ko. May mga water lily. Number 1 yun. Susunod syempre yung price. Kasabay ng location is price, di ba? So, nung naghanap ako online ng warehouse, ang unang-una natin tatanungin kung saan yung location, tapos susunod yung price. Tapos, after nun, pupuntahan natin, di ba? Ito. Nung lumipat ako dito sa Bulacan, malaki yung warehouse, nasilaw ako dun sa price. Pero hindi ako nagkandak. Isang natutunan ko talaga. And sa susunod, at least alam ko na. Yun nga, hindi ako nag-conduct ng thorough investigation kung binabaha nga yung lugar. Ang sabi lang sa akin, binabaha yung bandang gilid, bandang daan, pero ito mismong warehouse hindi. Which is, hindi naman ganoon yung nangyari. May baha sa labas, meron din baha sa loob. So, ganun na nga yung nangyari. Okay, nasilaw ako dahil mura, tapos malaki. Kaya, sige, nag-go na ako kaagad. Although, tinignan ko kung
Tulad ng sabi ko kanina, malapit naman yung mga suppliers ko, kaya okay lang. Pero number 1 yun. Kasi kapag binabaha ang isang lugar, yung lugar mo, magiging problema mo nun yung pag in and out ng mga supplies mo. I mean, pag in ng mga supplies mo na gagamitin para sa operation. Susunod, paano ka makakabenta kung laging baha kahit umaaraw, mataas yung tubig? May mga ganun palang lugar na kahit hindi umuulan, may baha. At isa yun dito, natsyempuhan ko na meron palang ganun. Kahit hindi umuulan, bumabaha. Dahil sa tinatawag nila na high tide, low tide. Wala ko masyadong alam tungkol dyan sa high tide, low tide kasi hindi naman ako baba talaga. So, ngayon ko lang nalalaman yung mga yan. So, yun. Nung una, medyo kaya ko pang diskartehan kasi ang ginagawa namin. Dahil kailangan mo ng medyo mataas na sasakyan. Pag merong nagpapa-pick up ako, mini-meet up na lang namin sila doon sa before sa baha. Yun nga lang, bubuhatin mo lahat ng mga ng mga product mo papunta doon. O di okay pa, di ba? Pero once na umulan na, magsa-stop na talaga lahat. Yung sales, yung operation, pati pagbili mo ng supplies and pagbili mo rin ng pagkain, tubig, ganyan. So, malaking aberya yun, diba? Sunod yung price. Okay, nasabi na natin kanina yung price. Kailangan mong i-assess kung yung lugar ba, kumbaga worth it ba? Yung price, yung isang warehouse na narerentahan mo. Pag nag-agree na kayo dun sa location, sa price, before ka mag-sign ng contract or before ka mag-go, kailangan makapunta ka dun mismo sa warehouse at mag-conduct naman ng thorough inspection. Kailangan mong i-inspect, kailangan mo munang malaman kung ilang taon na yung building or yung establishment or yung warehouse na rerentahan mo. So, pag nandun ka na sa location, nandun ka na sa mismong warehouse, ang mga dapat mong tignan is, unang-una yung bubong. Bubong. Tignan mo kung may mga butas-butas. Paano mo malalaman? Anong isang indication? Kasi nung time na nagpunta ako sa, ito sa experience ko, nung time na naghanap ako ng warehouse, hindi kasi umuulan nun. So, paano mo malalaman kapag hindi umuulan kung may butas yung bubong? Tignan mo yung mga purlins, yung structure kung nangangalawang na. Tendency kapag makalawang na, may mga butas na yan. Huwag kayong papadala sa mababang presyo. Kasi sa huli, mas malaki yung mawawala sa inyo. Okay, first yun na, di ba? Yung bubong, tingnan mo. Tapos yung mga purlins, ganyan, yung structure ng mismong bubong. Yan. Tapos yung gutter, yung downspout, gutter and downspout, napaka-importante kasi pag umuulan, kapag sa loob ang bagsak, may mga ganun kasi yung mga warehouse na hindi masyadong inayos yung gutter. Na dahil sa laki siguro ng bubong, meron yung iba nagtitipid. Nag-overflow yung gutter nila. So, saan ang labas doon? Siyempre sa loob ng warehouse. Ma-i-interrupt yung operation mo kapag ganun. Kasi sigurado magbabaha. Lalong-lalo na kapag number 4, walang proper drainage. Walang proper drainage yung warehouse na uupahan mo. Okay, pang 5th na lang yung security. Security ng warehouse. Yun ang isa sa mga kailangan mong i-inspect kapag syempre, dapat naka-enclose ng maigi, mataas yung gate. Hindi natin alam, baka may mga kawatan dyan na gustong pumasok. So, yun. So, i-recap ko lang. May tatlong dapat na napaka-importante i-consider kapag magre-rent ka or maghahanap ka ng area kung saan ka mag-ooperate ng business or warehouse. Number 1 is location. Location, tingnan mo kung binabaha or what. Number 2, yung price. Siyempre, kailangan magtugma sila.
Kung worth ba yung babayaran mo doon sa location. Tapos number 3 yun nga, pumunta ka mismo doon sa lugar at magkanda ka ng thorough inspection. So yun guys, yun yung mga bagay na natutunan ko along the way habang nagnenegosyo ko. I hope makatulong to sa inyo and I hope na yung mga bagong negosyante dyan, yung mga bagong nagnenegosyo, makatulong to sa inyo at magkaroon kayo ng idea para hindi nyo na pagdaanan kung ano man yung daanan. Napag-isip-isip ko, nagagawa ako ng content for DIYs. Tapos, mga tips for aspiring entrepreneurs, yan. Kung ano man yung mga natututunan ko, i-share ko din sa inyo. And a little bit of vlogging. A little bit of my life. So, yun doon ako magpo-focus sa content ko. So, guys, thank you for watching and I'll see you again on my next video.